Hi mga Lods! For today's video ay magto-troubleshoot tayo ng FO purifier. Dahil yung nag-testing kami ng leak test, hindi siya nag-alarm sa auto control panel at doon sa engine control console. So okay naman yung pressure niya, nagre-reading naman yung sensor ng maayos, pero hindi pa rin nag-alarm. So samahan nyo kami sa aming troubleshooting. Pero bago yan, intro muna tayo. So ito yung purifier natin, normal naman na tumatakbo. Makikita nyo 0.155 yung pressure at 1.5 yung feeding rate. Sabi ko kay third engineer na umpisahan na i-reduce yung pressure para matesting natin. So yan na nga at bumaba na yung pressure. Yan o. So nag-error na siya. Ibig sabihin na-detect niya na mababa yung pressure at tingnan natin yung pressure niya is 0.093. Oh. So hindi pa rin siya nag-alarm sa engine control or sa auto control panel niya. So dito tiningnan natin yung manual. Yan. So manual ng multi-monitor. So yung multi-monitor natin, ito yung model MM3. Yan, so ito yung mga terminal number niya, yung 1 power source, yung number 2 ground, yung 3 leakage signal. So ito yung hindi nag-alarm, yung leakage signal. So dapat pag nag-alarm yan, makakonect yan dito sa control panel, alarm panel. Yan, dito yan nakakonect. Yan magbibigay ng signal. So tingnan natin yung mga, ito yung mga multi-monitor natin, yung mga wiring connections at terminal. So ito yung power source, yung number 1. So 24 volts. So yung ginawa namin ay yung 1 tsaka 2, kinuha namin ng ano yan, ng voltage, power source. So yung lumabas dyan ay 24 volts. Tapos yung 2 and 3 naman, yung leakage signal, yung lumabas dyan ay 23.41. Yan. So ngayon, nung pina-alarm namin, yung nag-alarm nga, tapos error lang at walang alarm sa engine room, ang lumalabas ay 23.41 pa rin. So kinumpare namin sa purifier number 2, tinisting namin yung alarm. So nung pina-alarm namin, nag-alarm at kinuhaan ng voltage to. So yung normal niyan, yung 2 at 3, pag nag-alarm siya, yung volts niya ay 0 volts. So mayroon siyang voltage, nag-voltage drop siya. So nagiging 0 volts siya. At pupunta na siya sa auto control panel at mag-a-alarm na siya. So dito sa purifier namin na number 1 ay hindi nga. So may possibility or probable cause na sira yung PCB dito sa loob ng multi-monitor. So meron pa kaming ginawa para ma-confirm talaga na yung sira ay sa multi-monitor at hindi yung sa CPU o sa auto control panel. And so yung ginawa namin dito, yung terminal 2 at saka 3 ay short namin. Gumawa kami ng dalawa ng kable at short namin yon. Ngayon yung alarm ay nag-alarm na siya sa engine control at nag-signal na siya doon sa auto control panel. So ibig sabihin yung multi-monitor ay hindi siya makapagbigay ng signal na leak doon sa CPU or auto control panel natin. So yun lang yung troubleshooting natin ngayon. So walang unluckily wala tayong spare, so hindi natin mapakita na na-rectify na natin. Pero nag-request na kami ng spare. I-update ko kayo dito mga Lods. So yun lang, abangan nyo yung update natin.